Isang silya na nagpabago sa mundo. 50 milyong piraso ang nagawa. Malamang nakaupo ka na sa isa nito nang hindi mo alam na nakaupo ka pala sa isang revolusyon. Noong 859, isang German cabinet maker na nagngangalang Michael Tonet ang gumawa ng isang bagay na, honestly, parang imposibleng simple isang kahoy na silya. Pero ang Tonet No. 14 ay hindi lang basta silya. Ito ang unang furniture na dinisenyo para sa mass production, flat pack shipping, at, well, democratic accessibility. Bago si Tonet, mahal ang mga furniture, hand-carved, at para lang sa mayayaman. Mabibigat ang mga silya, ornate status symbols na kailangan ng mga skilled craftsmen ng ilang linggo para gawin. Ibang vision ang kay Tonet, isang magandang silya na kayang bilhin ng kahit sino. Ang sikreto niya, steam bent wood. Imbes na mag-carve ng elaborate joints o gumamit ng mabigat na construction, nadiskubre ni Tonet na kaya niyang palambutin ang solid beechwood gamit ang singaw at ibaluktot ito sa mga eleganteng kurba. Ang proseso ay halos alchemical, moisture, pressure, at pasensya ang nagpapalit anyo sa matigas na kahoy para maging malambot na porma. Ang number 14 ay nangailangan lang ng 6 na piraso ng kahoy at 10 tornilyo. Pwede itong i-disassemble, i-pack ng flat, 36 na silya ang kasya sa 1 cubic meter, at i-ship kahit saan sa mundo. Pagdating nito, kahit sino ay kayang buuin sa loob lang ng ilang minuto. Ito ay noong 1859. Naimbento na ni Tonet ang IKEA isang siglo bago pa man nag-exist ang IKEA. Pero ang henyo ay hindi lang sa manufacturing, nasa design mismo. Ang silya ay sapat na magaan para ilipat ng bata, sapat matibay para tumagal ng henerasyon, at maganda sa pagiging simple nito. 4 na paa, isang bilog na upuan, isang arko na likuran, walang kalabisan, walang kulang. Ang No. 14 ay naging silya ng mga coffee house sa buong Europa, Vienna, Paris, Prague. Pinuno nito ang mga cafe, kung saan nagtitipon ng mga artista, manunulat at revolusyonaryo. Malamang umupo si Freud sa isa nito habang ginagawa ang psychoanalysis. Si Klimt ay nag-sketch sa mga cafe tables na napapapalibutan ng mga ito. Nasa lahat sila ng lugar. Pagsapit ng 1930, mahigit 50 milyong Tonet na 14 chairs ang nagawa. Ito ang naging pinakamatagumpay na silya sa kasaysayan, hindi dahil sa mamahalin nito, kundi dahil perpekto ito sa layunin nito at accessible sa lahat. Napansin ito ng design world, napunta ang silya sa Museum of Modern Art. Tinawag ito ni Le Corbusier na perfect form. Pinag-aralan ito ng mga designer bilang ultimate example ng form-following function. Pero ang tunay na pamana ay wala sa mga museo. Ito ay nasa bawat cafe, trattoria, at kusina ng lola, kung saan nakaupo pa rin ang mga silyang ito. 165 taon na ang nakalipas. Ginagawa pa rin, ginagamit pa rin, nagbibigay pa rin ng lugar para magpahinga. Pinatunayan ng Tonet 14 ang isang bagay na revolusyonaryo. Hindi kailangang mahal o exclusive ang magandang disenyo. Kailangan lang nitong solusyonan ang isang problema ng maganda. Isang lalaki na may singaw, kahoy, at isang ideya ang nag-democratize ng furniture. Ginawa niyang accessible ang kagandahan. Pinatunayan niya na ang mass production ay kayang gumawa ng mga bagay na may pangmatagalang halaga, hindi lang disposable junk. At sa paggawa nito, binago niya ang pag-iisip natin tungkol sa disenyo mismo. Sa susunod na umupo ka sa isang cafe, sa isang simpleng kahoy na silya na may kurbadang paa, tingnan mo ng mabuti. Maaring nakaupo ka sa 165 taon ng kasaysayan ng disenyo, isang revolusyon na nagkunwari bilang isang lugar para ipatong ang iyong kape.